Kada rating pa lamang ni Isabela sa loob ng kanilang bakuran nang biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog mula sa loob ng kanilang bahay. Kasunod nito ang matitinis na sigawan ng kanyang mga magulang na tila walang katapusan. Napabuntong hininga siya, sapagkat tila ba hindi na bago sa kanya ang ganitong eksena. Sa pagmamadali, mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. Ma, pa, ano na naman po ba ang pinag-aawayan ninyo? Tanong niya sa magalang ngunit halatang may halong pagod at inis habang pumagitna sa dalawa. Yan kasing ama mo, sambit ng kanyang ina, sabay turo sa kanyang ama na halata namang nakainom dahil sa pamumula ng mukha nito, pinatalo sa sugal ang perang dapat sana'y pambayad natin ng upa dito sa bahay. Hindi naman nagpatinag ang kanyang ama at agad na sumagot, hindi ko naman akalaing matatalo ako. Ang gusto ko lang naman ay madagdagan ang pambayad natin sa upa. Masama ba yun, sanggal nito, dahilan upang mapailang si Isabela habang marahang tinakpan ng kanyang mga tenga sa tindi ng ingay. Pagod na siya mula sa maghapong trabaho, ngunit ang pagbungad sa kanya ng ganitong eksena ay tila lalo pang nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Napailing siya habang pinipilit intindihin ang sitwasyon, ngunit nauwi lamang ito sa mas malalim na pagkadismaya. Kung gusto mo palang madagdagan ang pambayad natin sa mga gastusin, edi sana naghanap ka ng trabaho para makatulong ka naman sa amin ng anak mo. Hindi yung puro sugal ka. Lagi ka namang talo, galit na sambit ng kanyang ina, na lalong nagpainit sa sitwasyon. Hindi na napigilan ni Isabela ang sarili at itinaas ang kamay bilang senyales na gusto niyang tumigil na ang dalawa. Tama na, nakakarindi na kayo. Araw-araw na lang ganito kayong dalawa. Umaga pa lang, bago ako umalis, nagbabangayan na kayo. Pag-uwi ko, ganito pa rin. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Maghapon akong nagtatrabaho, pagod na ako, tapos ganito pa ang bubungad sa akin. Hindi ba kayo nagsasawa sa araw-araw ninyong pag-aaway? Kasi ako, ma, pa, sawang-sawa na ako. Nakakasawa na kayo, mariin niyang sabi. Halos sumabog na ang emosyon habang iniwan niya ang dalawa at padabog na umakyat sa kanyang silid. Pagdating sa kwarto, inilapag niya ang kanyang bag sa ibabaw ng kabinet at saka pabagsak na naupo sa gilid ng kama. Sinapon niya ang kanyang sentido at marahang minasahe ito, umaasang mabawasan ang kirot ng kanyang ulo. Ngunit tila lalo lamang itong sumakit habang iniisip ang mga problema sa bahay, ang pambayad sa upa na umabot na sa 10,000 piso, pati na rin ang iba pang bayarin tulad ng tubig at kuryente. Kung pagkain lang ang usapan, kayang-kaya itong gawa ng paraan ng kanyang ina. Pero ang upa, saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga, lalo pat naniningil na ang kanilang landlady. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang mahinang katok mula sa pinto ng kanyang silid. Anak, pwede bang pumasok? Mahinang tanong ng kanyang ina mula sa labas. Tumayo siya at marahang binuksan ang pinto. Pasok po kayo, aniya, pinipilit maging magalang sa kabila ng kanyang pagod. Bumalik siya sa gilid ng kama at muling naupo, habang ang kanyang ina naman ay sumunod at umupo sa tabi niya. Anak, panimula ng kanyang ina, halatang may bigat sa boses nito, gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa nangyari kanina. Ang iyong papa kasi, pinatabi ko lang naman yung pera dahil may pinuntahan ako, pero pagbalik ko, ayun, wala na. Natalo na niya sa sugal. Pasensya ka na talaga, anak. Pero hayaan mo, gagawan ko ng paraan para makahanap tayo ng pambayad sa upa. Siguro mangungutang muna ako sa mga kakilala ko. Alam kong inilalaan mo talaga ang perang iyon para dito sa bahay, pero wala na eh. Sira ulo kasi ang papa mo, hindi nag-iisip, anito, halatang may halong pagsisisi at pagkabigo. Tahimik na nakinig si Isabela, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Napabuntong hininga si Isabela habang marahang isinuklay ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, pilit niyang pinanatili ang kanyang kalma. Wala na ho tayong magagawa, Maria. Nangyari na po, kaya susubukan ko na lang hong mangutang sa mga katrabaho ko. Kahit nakakahiya, kailangan ko pong gawin para lang may pambayad tayo dito sa bahay, malumanay niyang sabi sa ina, bagamat ramdam niya ang kawalang kasiguraduhan kung may magpapahiram nga ba sa kanya ng pera. Napabuntong hininga rin ang kanyang ina at malungkot na tumango. Pasensya ka na talaga, anak. Pero hayaan mo, gagawan ko rin ng paraan.
Sige na, magbihis ka na at magpahinga. Magluluto na ako ng hapunan natin, wika nito habang hinaplos ang kanyang buhok at hinalikan siya sa noo. Bahagya siyang ngumiti bilang tugon, kahit na mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Sige ho, ma, sagot niya, pilit na pinapakita ang kanyang pagpapahalaga sa pagmamalasakit ng ina. Ngumiti rin ang kanyang ina at, matapos kumaway, marahang lumabas ng kanyang silid. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto, kaya tumayo siya at lumapit sa kanyang aparador upang kumuha ng malinis na damit. Pumasok siya sa banyo, naglinis ng katawan, at nagbihis. Sa kabila ng kanyang pagod, pilit niyang inisip na kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang pamilya. Pagkalabas niya ng banyo, dumiretso siya sa kama at humiga. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa kanyang pahinga, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Napakunot noo siya at agad itong kinuha upang tingnan kung sino ang tumatawag. Ano na naman kaya ang kailangan ng bruhang Catalina na ito? Mahina niyang bulong sa sarili bago sinagot ang tawag. Oh, anong kailangan mo? Napatawag ka, tanong niya, halatang may halong inis sa kabilang linya. Ang sanggit naman, may red ka ba ngayon at ganyan ka kasenggit, biro ni Catalina, ang kanyang kaibigan. Napabuntong hininga si Isabela, pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na, ang dami ko lang talagang iniisip ngayon. Si Papa kasi, pinatalo sa sugal ang perang pambayad namin sa upo ng bahay. Ngayon, hindi namin alam ni Mama kung saan kami kukuha ng pera. Idagdag mo pa ang mga bayarin sa kuryente at tubig, ho, nai-stress na talaga ako. Baka naman may alam kang racket dyan. Kahit ano pa yan basta matino, isama mo naman ako. Kailangan ko lang talaga ng dagdag na kita, paliwanag niya, halatang naglalabas ng sama ng loob sa kaibigan. Kaya nga kita tinawagan, friend, kasi may racket ako para sa'yo, masiglang tugon ni Catalina. Kaya mo bang mag-waitress sa isang birthday party? Malaki ang bayad kasi per hour, hindi ka lugi. Sigurado akong makakadagdag yan sa pambayad nyo sa bills. Isa pa, birthday ng lolo ng boss mo. Bahagyang napaisip si Isabela at mabilis na tinanong, birthday ni Don Emilio. Sinubukan niyang alalahanin kung nabanggit ba sa kanila ng kanilang boss ang tungkol sa party, ngunit tila nawala na ito sa kanyang isip dahil sa dami ng kanyang iniintindi. Oo, ngayong gabi na yun. Kaya maghanda ka na at pumunta ka rito sa bahay bago mag-8 para sabay na tayong pumunta roon. Kailangan kasi bago mag-alas 8, kumpleto na tayo sa hotel. Kung hindi, maghahanap ng iba ang organizer na pwedeng ipalit sa atin bilang mga waitress. Sayang naman ang kikitain natin doon, paliwanag ni Catalina. Tiningnan niya ang orasan sa dingding ng kanyang kwarto. Mag-aalas 6 na pala. Napabuntong hininga siya ngunit mabilis na nagdesisyon. Oh, sige, hintayin mo ako dyan. Maliligo lang ako ng mabilis ha. Huwag mo akong iiwanan, ha? Aniya sa kaibigan bago ibaba ang tawag. Ah, sige. Hihintayin kita dito sa bahay. Kakauwi ko lang din at maliligo rin ako. Magkita na lang tayo dito bago tayo umalis, mahinahong tugon ni Catalina bago tuluyang ibaba ang tawag. Pagkatapos nito, inilapag ni Isabela ang kanyang cellphone sa kama at mabilis na kumilos upang maghanda. Sa kabila ng pagod na nararamdaman, wala siyang magawa kundi tanggapin ang pagkakataong ito. Kung hindi lang niya kailangang kumita ng pera, mas pipiliin niyang magpahinga at itulog na lamang ang lahat ng alalahanin. Pero alam niyang sayang ang kikitain, kaya kahit labag sa kanyang katawan, pinilit niyang magpatuloy. Sa kalagitnaan ng party, abala si Isabela sa pag-aasikaso ng mga bisita. Nasa kamay niya ang isang tray na puno ng mga baso ng alak nang biglang marinig niya ang isang malalim na boses mula sa kanyang likuran. Miss, 1 glass of wine, please, saad ng isang lalaki na agad niyang nilinggan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at laking gulat niya nang makilala ang nagsalita, walang iba kundi si Alejandro, ang apo ng birthday celebrant. Sir Alejandro, kayo po pala, magalang niyang bati, pilit na pinanatili ang propesyonal na tono sa kabila ng pagkabigla. Ano po bang klase ng wine ang gusto niyo? Red wine po ba o white wine? Tanong niya habang maingat na hawak ang tray. Red wine na lang, maikli nitong sagot. Agad niyang kinuha ang isang baso ng red wine mula sa tray at iniabot ito sa binata. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ni Alejandro at diretsong ininom ang laman ng baso sa harapan niya, bagay na ikinagulat niya.
Napangiwi si Isabela nang ibalik nito ang baso na wala ng laman. Sir, hinay-hinay lang po sa pag-inom. Mahirap na po kung magkasakit kayo sa atay, paalala niya ng may halong biro, ngunit sa halip na magpasalamat, malamig na tingin lamang ang isinukli nito sa kanya. Kinuha pa nito ang isa pang baso mula sa tray at muling uminom. You know what? Just mind your work, not me. Binabayaran kayo dito para pagsilbihan ang mga bisita, hindi para pakialaman ako sa gusto kong gawin, malamig na saad ni Alejandro na halatang may inis sa boses. Napapikit si Isabela at lihim na napairap, ngunit pinili niyang huwag ng patulan ang sinabi nito. Concern lang naman ako, sir, kaya kita pinakikialaman. Pero kung minamasama niyo, pasensya na po, mahinahon niyang sagot bago tinalikuran ang binata. Ngunit bago pa siya makalayo, naramdaman niya ang mahigpit na hawak nito sa kanyang balikat, dahilan upang mapilitan siyang humarap muli. I need more wine, so don't go away. Sumama ka sa akin, utos nito, at bago pa siya makatutol, hinailan na siya ni Alejandro papunta sa isang sulok ng venue kung saan kakaunti lamang ang tao. Nagulat si Isabela ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sir, anong gagawin natin dito? Tanong niya, halatang nagtataka, habang mahigpit na hawak ang tray sa kanyang mga kamay. Kailangan ko nang mauutusan na kumuha ng wine kapag naubos ko na ang lahat ng yan, sagot ni Alejandro sabay turo sa 7 baso ng alak na nasa mesa. Napailing na lamang si Isabela at napabuntong hininga. Hi, sir, hindi naman po sa nakikialam ako, pero bakit ba kayo naglalasing? May problema po ba kayo? Pwede niyo pong i-share sa akin. Promise, makikinig ako ng maayos at hindi ko rin ipagsasabi sa iba. Sumpa man, aniya habang pilit na itinaas ang kanyang kanang kamay bilang tanda ng pangako. Ngunit dahil hawak pa rin niya ang tray, hindi niya ito maitaas ng maayos. Napatingin siya sa paligid upang maghanap ng lugar kung saan niya maaaring ailapag ang tray. Mabuti na lamang at may nakita siyang bakanteng mesa. Sir, doon tayo, turo niya sa mesa. Nang alay na po kasi ako, dagdag niya habang maingat na naglakad papunta sa mesa. Ramdam niya ang pagsunod ni Alejandro sa kanyang likuran. Pagdating sa mesa, inilapag niya ang tray at tumingin kay Alejandro. So, ano na po, sir? Magkwento na kayo. Pangako, makikinig ako. Malay nyo, baka matulungan ko pa kayo kung ano man ang problema nyo, saad niya nang may ngiti sa kanyang mukha. Tahimik lamang si Alejandro at tila nag-isip ng malalim. Bamantong hininga ito bago tumitig ng matagal sa kanyang mukha, na para bang nagdadalawang isip kung magtitiwala ba o hindi. Alam mo, gusto ng lolo ko na mag-asawa na ako kasi gusto na raw niyang magkaapo habang malakas pa siya. Pero ang problema, wala naman akong girlfriend. Kaya paano naman ako mag-aasawa? Isa pa, I really hate commitments, kwento ni Alejandro habang napakamot ito sa ulo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabahala at pagkabagot sa sitwasyon. Napaisip naman si Isabela at bahagyang ngumiti bago tumugon, ang laking problema naman yan, sir, pero may naisip akong suggestion na baka makatulong sa'yo. Nagtaas ng kilay si Alejandro at tila nagdududa sa sinabi niya. Talaga? Bukod sa paglilinis ng opisina ko, hindi ko alam na may utak ka rin pala, pabirong wika nito, ngunit halatang may halong pang-iinsulto. Napakunot ang noo ni Isabela at napabusangot, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ano naman ang tingin mo sa akin, sir? Babita, grabe ka naman, sagot niya nang may halong tampo. Pero promise, baka makatulong talaga ang suggestion ko sa'yo. Kung ayaw mo naman, okay lang. Sayang nga lang kasi ang brilliant idea ko, dagdag niya habang tumayo na sana upang iwan ito. Ngunit bago pa siya makalayo, mabilis siyang hinailan ni Alejandro pabalik sa upuan. Okay, sige, sabihin mo na kung ano ang brilliant idea mo. Just make sure na magugustuhan ko ang sasabihin mo, ha? Kung hindi, baka tanggalin kita sa trabaho mo, banta nito, ngunit halata ang bahagyang biro sa tono ng kanyang boses. Sinaman siya ng tingin ni Isabela. Ngunit sa halip na patulan ang sinabi nito, huminga siya ng malalim at ngumiti. Ang sama mo naman, sir. Pero sige, sasabihin ko pa rin, aniya, pilit na pinanatili ang kalma. Ganito kasi yan. Di ba ayaw mo ng commitment pero gusto ng lolo mo na magkaroon ng apo? Tanong niya bilang panimula, na agad namang sinang-ayunan ni Alejandro. Right. Can you tell me kung ano ang iniisip mong solusyon sa problema ko? Balik tanong nito habang nakatingin ng diretso sa kanya.
Ngumiti si Isabela ng matamis bago nagpatuloy. Simple lang naman ang sagot sa problema mo, sir. Kung ayaw mo ng commitment pero gusto mong tuparin ang hiling ng lolo mo, humanap ka ng babae na papayag na sumiping sayo. Pero syempre, walang babae ang basta nalang magpapabuntis ng walang kapalit. Kailangan mong maghanap ng bayarang babae na papayag sa ganitong setup kapalit ng pera. I'm sure maraming papayag, sir. Bukod sa gwapo ka na, may matatanggap pa silang pera. Oh, di ba? Ang galing ng idea ko, may pagmamalaki niyang saad habang nakatingin sa kanyang boss. Tila napaisip si Alejandro at bahagyang tumango-tango, na para bang nagustuhan ang ideya. Aaminin ko, nagustuhan ko ang ideya mo, ha? Pero saan naman ako hahanap ng babaeng magpapabuntis sa akin? Tanong nito habang seryosong nakatingin kay Isabela. Agad namang nag-isip si Isabela at medyo nahihiyang nagtanong, dapat ba sir? Virgin? Alangan namang hindi. Of course, gusto ko yung ako lang ang unang lalaki na gagalaw sa kanya. Minsan talaga, ang bagal mo rin mag-isip, no? Sagot nito ng may halong inis, ngunit halata rin ang bahagyang biro. Sinaman siya ng tingin ni Isabela, ngunit hindi na niya ito sinagot. Maya-maya'y biglang nagtanong si Alejandro, virgin ka pa ba? Biglang namula ang magkabilang pisngi ni Isabela sa narinig. Mabuti na lamang at medyo madilim ang ilaw sa kanilang pwesto kaya hindi nito napansin ang pamumula ng kanyang mukha. Sa halip na sumagot, pinili niyang umiwas ng tingin at magkunwaring abala sa ibang bagay. Oo naman sir, hindi naman kasi ako katulad ng ibang babae dyan ha, may pagka-liberated eh. Bakit mo ba naitanong? Tanong niya rito. Dinampot muna nito ang isang kupita at diretsyong tinungga ang laman bago siya diretsyong tinitigan sa mga mata. Babayaran kita ng 50 milyong kapalit no na dalhin mo sa iyong sinapupunan ng anak ko, let me rent your womb DC, then after you gave birth with my child pwede ka nang lumayo at mamuhay na para bang walang nangyari, yun nga lang kakalimutan mong nagkaroon ka ng anak sa akin at hinding-hindi ka na muling magpapakita, lalong-lalo na sa magiging anak ko. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip, siguro sapat na ang 24 na oras. What do you think Anito? Habang siya naman na hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig, 50 na milyong piso kapalit ng pagpapaupo ng kanyang sinapupunan, malaking tulong na yun sa kanya ang pamilya. Kung tatanggapin niya yun ay mabibigyan na niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang, maaari pa niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral o kaya'y makapagpatayo na siya ng sariling negosyo. Kagat ng pang-ibabang labi, diretso niyang tinitigan sa mga mata ang binatang kaharap. Sakam, marahang tumango. Sige, sir, pumapayag na ako, aniya na ikinangiti ng malawak ni Alejandro habang tumatango-tango. Antok, pagod, at puyat ang nararamdaman ni Isabela habang nakaupo sa isang silya at hinihintay ang kaibigang si Catalina na nagpaalam na may pupuntahan lang saglit. Katatapos lang ng party at mangilan-ngilan na lang ang bisita dahil nag-uwian na ang karamihan, kahit ang birthday celebrant ay nakauwi na para magpahinga. Isabela, antok niyang iniangat ang tingin sa lalaking pamilyar ang boses sa kanya, at nang mapagtanto niya ang kanyang boss, ay agad siyang napaayos ng upo. Sir, may kailangan ka ba? Tanong niya rito sabay hikab na ikinakunot ng noo nito. Why are you still here? It's almost 2 in the morning na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong nito. Kaya inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hinihintay ko pa kasi si ZZY, sabay kasi kaming uuwi, tukoy niya sa kaibigan. Tumango-tango naman ito pero hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya kaya napayuko siya ng ulo at itinoon ang atensyon sa hawak na cellphone na saktong may pumasok na mensahe. Binuksan niya iyon at binasa. Pagkatapos basahin ay nagangat siya ng tingin kay Alejandro at inis na bumuga ng hangin. What's wrong? Tanong nito. Kaya inabot niya ang cellphone dito para ipabasa ang text ng bruhan niyang kaibigan. She left you para doon matulog sa bahay ng boyfriend niya. Tanong nito na ikinatango niya. Paano ako uuwi nito, angkas lang ako sa kanyang motor papunta dito. Ang bruhang yun talaga, nakakainis, anya sabay tayo at kinuha ang cellphone na hawak ng binata at isinilid sa kanyang bag. Bago ito tinalikuran. You know what? Why don't you stay here? Doon ka magpalipas ng antok sa hotel room ko. Wala na rin kasing biyahe ngayon kasi madaling araw na. Bigla siyang napahinto sa paghakbang at akmang lilingunin si Alejandro nang hawakan siya nito sa kamay at hilahin patungo sa kung saan. Dahil sa pagod at antok na nararamdaman ay hindi na siya tumutol, wala na rin naman siyang lakas para bumiyahe, mamaya ay mapahamak pa siya sa daan. Sir,
Saan tayo pupunta? Tanong niya rito nang makalabas sila sa hallway. In my room, simpleng sagot nito. Kaya hindi na siya nagsalita pang muli at hinayaan na lang itong hilahin siya. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ito at binuksan ang isang pinto at pinapasok siya sa loob. Ang laki naman ng hotel room na ito, komento niya habang naglalakad palapit sa malaking kama. Tinanggal niya sa pagkakasukbit ang bag at inilapag sa kama saka naupo sa tabi. This is a VIP suite kaya malaki. Anyway, kung gusto mong maligo bago umidlip, ayan lang ang banyo, kumpleto ang kailangan mo dyan. Maiwan muna kita saglit, may tatawagan lang ako nito bago siya iniwan. Pagkasara nito ng pinto ay pumasok siya sa banyo at mabilisan nag-shower dahil antok na talaga siya. Gusto lang niyang mawala ang mga samit-saring amoy na damaykit sa kanyang katawan bago matulog. Matapos niyang mag-quick shower ay itinapis niya ang tuwalyang malaki sa kanyang katawan bago lumabas ng banyo. Nakalimutan niya kasing bitbitin ang kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang extra na damit. Palapit na sana siya sa kama kung saan naroroon ang kanyang bag nang maaga ni Alejandro ang kanyang atensyon. Nakaupo ito sa sofa habang mariing nakatitig sa kanya, partikular na sa kanyang katawan. Maya-maya'y tumayo ito at lumapit sa kanya sabay hapit sa bewang niya. Hindi ko alam na ganyan ka pala kahat kapag tuwalya lang ang nakatakip sa iyong katawan. Gaano kaya kagandang katawan mo kung walang tuwalya dito? Tanong nito kaya sunod-sunod siyang napalunok ng laway, lalo na nang hawakan nito ang dulo ng tuwalya at marahang hilahin. Serve Ino. Hindi niya naituloy ang kanyang pagpoprotesta nang silin siya nito ng mapusok na halik kaya naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Habang magkahinang ang kanilang mga labi ay sinusubukan niyang makipagsabayan dito at naramdaman na lang niya ang pagkahulog sa kanyang paanan ng tuwalyang nakatakip sa kanyang katawan. Gusto sana niyang pulutin iyon pero bigla na lang siyang umangat sa ere kasunod ang paglapat ng kanyang likuran sa malambot na kama. Kapwa silang humihingal ni Alejandro na magkahiwalay ang kanilang mga labi pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang maalalang wala siyang kahit na anong saplot sa katawan kaya naman mabilis niyang hinatak ang kumot at itinakip sa sarili. You don't need to hide behind that blanket kasi ito na ang simula, saad nito sabay alis ng kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Sir, sambit niya. Pero bigla siyang natahimik nang iharang nito sa kanyang bibig ang hintuturo at pinasadahan ng tingin ang kanyang kabuuan. Remember Isabella, kapalit ng 5 na milyong piso ay ang katawang to. Hanggat hindi ka nabayad at hanggat hindi mo isinisingit, akin ang katawang to. Walang sino man ang pwedeng lumapit dito kung hindi ako lang. Bigla namang nangunot ang kanyang noo. Hindi pa nga ito bayad sa kanya pero gusto na agad magpunla ng binhi. Hindi ko nakakalimutan ang napag-usapan natin pero anong kasiguraduhan kung hindi mo ako lolokohin? Tandaan mo, puri ko ang nakasalalay dito. Anya pero inisihan lang siya nito sabay dukot sa bulsa ng cellphone nito. Nag-scroll ito at maya-maya ay ipinakita ito sa kanya. Si Isabella, PHP 5 million ang pumasok sa bank account mo kani-kanina na lang. So stop worrying dahil bago kita binalikan dito, sinigurado kong maayos na ang lahat. Now, wala ka ng dahilan para tumanggi sa gusto kong mangyari sa ating dalawa. Gusto kong siguraduhin na mabubuntis ka as soon as possible. So get ready for a hard battle, bulong nito sa kanya sabay hagis ng cellphone sa kabilang side ng kama bago siya muling siniil ng mapusok na halik. By V-card, anya sa isip. Sunod-sunod na ungol ang kumawala sa bibig ni Isabella habang sinasamba ni Alejandro ang kanyang katawan. Ni hindi niya malaman kung saan babaling dahil sa sensasyong nararamdaman sa ginagawang pagkain ng binata sa kanyang pomelo. Sweetie, I think you're ready. Anito bago pumantay sa kanya at muling papakin ang kanyang labi habang ang kamay naman nito ay abala sa pagmamasahe sa kanyang buong katawan. Mariin na lamang siyang napapikit nang bigla na lang nitong ipasok sa kanyang kuweba ang espada nito. Hindi tuloy niya maiwasang maluha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sorry, bulong nito sa kanya nang siguro'y ma-realize nito na wala pa siyang karanasan. Nakakainis ka. Bakit naman binigla mo? Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang angkin nito ang labi niya. Maya-maya ay parehas na nilang naramdaman ang kasukdulan ng kanilang pagniniig at sa ikalawang pagkakataon ay muli nitong pinuno ang kanyang sinapupunan. Are you tired? Tanong ni Alejandro kaya sinuwa pa niya ito at marahang tumango. Wala pa akong tulog at pahinga, ang sakit na rin ng pomelo ko, sagot niya na ikinatawa naman ito.
Maya-maya ay inihiga siya nito sa tabi nito at kinumutan. Take a rest. Mamaya na lang ulit, saad nito. Kaya napatango na lang siya saka pumikit. Ramdam naman niya ang pagyakap nito sa kanya ng mahigpit saka isiniksik si kamukha sa kanyang leeg. Nakikiliti siya sa pagtama ng hininga nito sa balat niya pero hinahayaan lang niya hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nang magising siya ay mataas na ang sikat ng araw at kung hindi siya nagkakamali ay nasa bandang 10:00 na ng umaga. Napansin niyang bukas na ang kurtina sa malaking bintana kaya agad niyang sinulpa ng kanyang tabi sa pag-aakalang iniwan na siya ni Alejandro pero ang binata ay mahimbing ang tulog sa tabi niya habang nakayakap sa kanyang bewang. Sleep more, sweetie, anas nito nang subukan niyang alisin ang braso nitong nakayakap sa kanya. Kailangan ko nang umuwi, baka nag-aalala sila mama at papa, anya rito. They're not. I asked my secretary to call your mom para sabihin na kasama kita. Halos manlaki naman ang kanyang mga mata sabay bangon pero napabalik siya sa pagkakahiga ng kumirot ang kanyang gitnang bahagi. Munting halakhak naman ang namutawi sa kanyang katabi kaya sinaman niya ito ng tingin. Kung makatawa kasi akala mo'y wala itong ginawang kasalanan. Kasalanan mo to eh. Ang laki-laki ng talong mo, sanggal niya rito. Na-enjoy mo naman ba? Wagas nga ang pagkakaungol mo eh. Let's go back to sleep bago ako maisipang ipack-in sa yung talong kong sinasabi mong walang lasa. Banta nito kaya umayos siya ng higa sa takot nito na totohanin nito ang sinasabi. Mabilis namang ipinulupot ni Alejandro ang braso sa kanya at hinapit siya ng palapit sa katawan nito na hinayaan na lamang niya. Gusto rin naman niyang pakiramdam na yakap ng isang hot na CEO na takot sa commitment. Abala sa pagpirma ng mga mahahalagang dokumento si Alejandro nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at iluwa ang kanyang abuelo kasama ang mga bodyguards nito at ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Parang nakita na niya ito somewhere pero hindi lang niya matandaan kung saan. Halo, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat nasa mansion kayo at nagpapahinga? Anya habang kunot na kunot ang noo. Ni hindi siya nag-abala pang tumayo upang salubungin ito dahil nakaalalay naman dito ang babaeng kasama nito. Naiinip na ako sa bahay, gusto kong mag-unat-unat ng mga tuhod. At isa pa, sinamahan ko itong si Sofia dito sa opisina mo para personal kayong magkakilala, anito sabay belang sa babaeng kasama nito. Napataas naman ang kanyang kilay sa sinabi ng kanyang abuelo. Mukhang hindi talaga ito si Suko sa pangungumbinsi i-date niya ang babaeng tinatawag nitong Sofia. You know what? Dederechuhin na kita. I'm not interested with her. If ang habol nyo lang naman ay ang magkaroon ng apo, then hindi nyo na kailangan pang mag-alala dahil magkakaroon na kayo soon, one of these days. Ipapakilala ko sa inyo ang magiging ina ng inaasahan nyong apo, but for now will you please stop introducing me to any girl? And to be honest with you, I'm not interested with the girl in front of me, diretsahan niyang saad na ikinapula ng mukha ng babaeng kaharap. Hindi niya mahulaan kung dahil ba naiinis ito sa sinabi niya o dahil napahiya ito pero wala siyang pakialam kung ano man ang dahilan ng pamumula ng mukha nito. Don Emilio, hindi niyo naman ho sinabi na bastos at walang modong apo niyong ito. Sayang gwapo pa naman sana kaya lang masamang ugali, ani Sofia sabay walkout bagay na lihim niyang ipinagdiwang. Bakit mo naman ginawa iyon? Bakit mo ipinahiya si Berna? Sanggol ng kanyang lolo pero nagkibit balikat lang siya sabay tayo at iniligpit ang mga dokumentong nasa kanyang table. She's not my type and please tigilan nyo na ang pambubugaw sa akin kung kani-kaninong babae. Sige na, maiwan ko na kayo dahil may pupuntahan pa akong importanteng tao. Palam niya rito bago dirdiretsong lumabas ang kanyang opisina. Balak niyang puntahan si Isabela para kamustahin. Pagkatapos kasi nang nangyari sa kanila ilang araw nang nakakaraan ay hindi niya pa ito pinapapasok sa trabaho para makapagpahinga. Isa pa, ang balak niya ay sa bahay na niya ito patitirahin pansamantala. Mas madali kasi silang makakabuo kung magkasama sila sa iisang bahay at lagi niya itong nadidiligan. Kapag kasi nagbuntis na ito at malaman ng kanyang abuelo ay siguradong titigilan na siya ng matanda, ibig sabihin din ay solve na ang kanyang problema. Sana lang talaga mabilis kaming makabuo, bulong niya bago pumasok sa loob ng elevator na kabubukas lamang. Pinindot niya ang buton sa lobby saka umayos ng pwesto sa gilid. Tahimik siyang naghintay na makarating sa lobby pero ang isip niya ay nakay Isabela at sa hinaharap. Natigil lang siya sa pag-iisip nang tumunog ang elevator at bumukas ang pintuan kaya agad siyang lumabas at dirdiretsong naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang kotse.
Paakay na siya ng kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang cellphone kaya kinuha niya yun sa bulsa at tinignan kung sinong nag-message sa kanya. Nang makita ang pangalan ni Isabela ay agad niyang binuksan ang mensahe at binasa. Pagkway kumunat ang kanyang noo at nagmamadaling sumakay ng sasakyan saka pinaharurot patungo sa bahay ng mga ito. Ayon kasi sa mensahe ng dalaga ay pinapapunta siya ng mga magulang nito sa bahay ng mga ito para kausapin. Mukhang nalaman ng mga ito ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Isabela dahil hindi naman ganun kalayo sa kumpanya niya ang bahay nito kaya madali lamang siyang nakarating, na hindi pa nga umabot ng 10 minuto ang binyahe niya. Pagkahinto niya ng sasakyan ay agad bumungad sa kanyang dalaga na nakatayo sa labas ng gate at mukhang inaabangan talaga siya. Anong nangyari? Ba't pinapapunta ako rito ng magulang mo? Nagtataka niyang tanong kay Isabela pero nagyuko lamang ito ng ulo at hinawakan siya sa kamay saka hinayla papasok sa loob ng bakuran. Nandito na pala ang boss ng aming dalaga. Pasok ho kayo sir. Niaya sa kanya ng ina nito sabay giya sa kanya papasok sa loob ng bahay habang ngingiti-ngiti. Nagtataka naman siyang sumulyap sa dalaga nang initian lang siya nang maupo na ito sa tabi niya. Relax lang sir, makisakay ka na lang sa mga sasabihin ko kung ayaw mong hindi matuloy ang pagtira ko sa bahay mo. Bulong ni Isabela sa kanya habang abala sa paghahandaan kung ano ang mga magulang nito. Bakit? Ano bang dahilan ang sinabi mo sa kanila? Tanong niya rito. Ang sinabi kong hinirmo ako sa isa sa mga mall mo bilang sales lady. Yun nga lang sa malayong probinsya. Tapos yung cash na perang ibinibigay ko sa kanila ay advance na sweldo ko, di ba ang talino ko? Tapos na agad ang problema, pwede na akong lumipat sa bahay mo. Bulong nito kaya napabuga na lamang siya ng hangin pero aaminin niyang nagustuhan niya ang kasinungalingang inimbento nito. Ibig sabihin ay magagawa na nila ang kanilang napag-usapan noong nasa hotel sila na titira ito sa kanyang bahay at aalis lang dito matapos manganak. Pero hanggat hindi pa ito nagdadalang tao ay hindi matatapos ang responsibilidad nito sa kanya kaya mas mabuti na kasama niya ito. Abala sa harap ng laptop si Alejandro at kasalukuyang may pinag-aaralang proposal nang lapitan siya ni Isabela na hindi may pinta ang pagmumukha kaya nagtataka niya itong sinulyapan. Bakit hindi maipipinta ang pagmumukha mo? Ano bang problema? Tanong niya rito pero padubog lang itong naupo sa kanyang tabi at halos magkanda haba ang nguso pagkuway matalim itong tumingin sa kanya kaya sunod-sunod siyang napalunok, medyo kinakabahan siya sa uri ng tingin nito at dati naman ay hindi nito ginagawa dahil sa takot sa kanya pero ngayon ay parang nabaliktad na ang sitwasyon, siya na ang natatakot dito dahil sa bigla ang pagbabago ng ugali nito. Hanggang kailan mo ba ako balak ikulong dito sa bahay mo? Buraylagan ni ice cream anito na sinabayan pa ng pagpadyak ng paa kaya bigla siyang napahilamos ng mukha. Bamantong hininga siya at pilit na ikinakalma ayaw niyang sabayan ng pagkatupak ng dalaga. Magdadalawang ban pa lamang silang magkasama sa bahay pero kilala na niya ito. Gusto mo bang may makakita sa'yo na kasama ako at makarating sa mga magulang mo na wala ka naman talaga sa probinsya kung hindi nandito ka lang sa syudad? Saka hindi ba napag-usapan na ang tungkol dito? Kung gusto mo ng ice cream then magpapabili ako sa sekretarya ko. Anya sabay dampat ng cellphone at idinayal ang numero ng kanyang sekretarya. Bilhan mo ako ng iba't ibang flavor ng ice cream tapos ipahatid mo dito sa bahay. Anya rito sabay sulyap sa dalagang katabi na inirapan lang siya sabay pinag-cruise sa mga braso. Is that all, sir? Tanong ng kanyang sekretarya. Yes. Pakibilisan lang ha bago pa ako mabuga ng apoy nitong katabi kong dragon, wika niya na ikinatawa naman ang kanyang sekretarya. Hindi naman kaila rito na may kinakasama siyang babae sa bahay nila pero sila lang ang nakakaalam nun dahil sikreto ang pagtira ni Isabela sa poder niya. Sige po sir, good luck, tumatawang wika nito bago nawala sa kabilang linya. Napapailing naman niyang ibinaba ang kanyang cellphone sa center table. Konting tiis lang Isabela parating na ang ice cream mo, bilang niya sa dalaga na hindi pa rin nagbabago ang pagkabusog ng mukha, tanging tugon lamang ng dalaga bago siya padabog na tinalikuran. Mabilis naman niya itong sinundan hanggang sa makarating sila sa kanyang silid kung saan sila magkatabing natutulog. Ano ba kasing problema mo Isabela? Tanong niya rito nang pabagsak itong mahiga sa kama. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi nito sa kama tamang pinagmasdan ng maganda nitong mukha. Wala. Naiinip lang ako rito sa bahay, magdadalawang buwan muna kasi akong kinukulong dito, pakiramdam ko daig ko pa ang isang preso, wika nito kaya bigla naman siyang nakaramdam ng konsensya. Okay I'm sorry I feel that way.
Ano bang gusto mong gawin para mapasaya ka? Tanong niya rito. Talaga ba? Gagawin mo ang gusto ko, paniniguro nito kaya alanganin siyang tumango, mukhang napapasubo siya sa sinasabi niya. I think basta ba kaya ko, sagot niya sabay ngiting ng tabingi. Parang hindi ka naman seryoso, malungkot na saad nito bago muling bumalik sa pagkakahiga. Umayos naman siya ng upo sa tabi nito at bahagya itong dinaganan sa kaseryosong tinitigan sa mga mata. Umamin ka nga, buntis ka ba? Kasi hindi ka naman ganyan dati nung lumipat ka rito, masayahin ka't kontento ka lang dito na nandito ka sa bahay at ang sabi mo hindi ka mahilig kumain ng ice cream tapos ngayon gusto mo nun. Ang isa ko pang napapansin sa'yo ngayon ay ang pabago-bago mong mood kaya umamin ka nga at kung hanggang ngayon ay wala pa ring laman ng tiyan mo siguro dapat doblehin kong sipag sa pagpupunla ng binhi. Seryosong saad niya habang unti-unting ibinababa ang strap ng suot nitong bestida. Wala naman siyang nakitang pagtutol sa dalaga kaya ipinagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa lumantad sa kanyang mga mata ang mayaman itong dibdib. Marahan niyang pinadaan ang kamay niya roon at pagkuway inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Hindi ka ba tatutol sa balak kong gawin sa'yo? Tanong niya rito. Hindi. Tugon nito sabay kawit ng mga braso sa kanyang leeg at ito na ang kusang humalik sa kanya na agad naman niyang tinugon na puno ng pananabik. Masyado na kasi siyang naadik sa mga labi nito at sa katawan nito kaya kahit laging may nangyayari sa kanila ay hindi siya nagsasawa dito. Wala pa ba talagang lamanta? Tukoy niya sa tiyan nito na masuyo niyang hinahaplos pababa sa leleyan ng suot nitong bestida. Hindi ako sigurado. Pero kung gusto mong malaman din bumili ka ng PT para makapagtabi akong gustong puntahan ngayon pilyo niya ang sabi sabay hila pababa ng kanyang huling suot hanggang sa tuluyan na niyang maubad iyon. Ikaw ang masusunod nito na halos bulong na lang ang lumalabas sa bibig nito. Ngumiti siya rito at umayos ng pwesto sa katuloy ang inangkin naman ng dalaga. You know what? I'm really obsessed with your beautiful body. Namumungay ang mga matang wika niya habang sunod-sunod ang paglunok ng sariling laway. Talaga ba? Paniniguro nito kaya mabilis siyang tumango bilang pagsagot. Papaano kapag natapos na ang kasunduan natin? Bigla siyang natigilan sa sinabi nito at seryoso ang mukhang tinitigan ng dalaga na asamot-saring emosyon ang makikita sa mga mata yun nga lang ay hindi niya mabasa ang mga iyon, o siguro natatakot lang siyang malaman ang ibig sabihin ng kanyang nakikita. But one thing is for sure malulungkot siya kapag nawala ang dalaga sa buhay niya. Let's not talk about that. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay ang kininka and you can stop me. Saad niya rito sabay si Il sa labi nitong laging sabik sa kanyang mga halik. Tahimik na nakatayo si Isabela sa harap ng malaking salamin habang matamang pinagmamasdan ang resulta ng test na kanyang ginawa. 2 lines, sambit niya kasabay ng pagtulo ng masaganang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Hindi niya maintindihan kung anong kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun, magkahalong lungkot at saya. Masaya siya dahil nagbunga na ang kanilang mga ginagawang pagpupuyat ni Alejandro at lungkot dahil sa isipang pagdating ng araw kapag nailuwal na niya ang sanggol na unti-unti nang pumipintig sa kanyang sinapupunan ay kailangan na niya itong iwan kagaya ng kanilang napag-usapan ang binata, pero iniisip pa lamang niya na malalayo siya sa sariling dugot laman ay para nang unti-unting dinudurog ang puso niya. Daisy, are you there? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha nang marinig ang boses ni Venus sa labas ng banyo. Inayos niya ang sarili at saka bumuga ng malakas na hangin. Oo, nandito ako sa loob. May kailangan ka ba? Tanong niya rito. Marahan namang bumukas ang pinto at iniluwa ang binata na agad lumapit sa kanya at mahigpit na yamakap sa bewang niya na nakagawian na nitong gawin habang tumatagal silang magkasama. Gusto ko sanang gayain kang mag-swimming sa pool, ang init kasi. Anito habang hinahalik-halikan siya sa pisngi. Gumiti naman siya habang nakatitig sa kanilang refleksyon sa salamin sa loob ng ilang buwan ay hindi niya maiwasang hindi mahulog ang loob sa binata. May mga katangian kasi itong gustong-gusto niya kagaya ng pagiging kingy at romantic sweet din ito sa kanya, talagang masasabi niyang alagang-alaga siya nito. Pasensya na Alejandro, hindi kasi pwede Anya rito sa kamarahan humarap ha. Bakit naman sweetie? Meron ka ba kaya hindi pwede? May sakit ka ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito sabay sap sa kanyang noo kaya natawa na lamang siya. Wala akong sakit. Ano kasi kailangan ko na kasing mag-ingat simula sa araw na, nakangiting wika niya na ikinatango naman ito sa kakumala sa pagkakayakap sa kanya. Naiintindihan ko. Anito nakababakasan ng tampo ang boses sabay talikod sa kanya.
"Oh hay, saan ka pupunta?" Nakangiti pa ring tanong niya pero hindi siya pinapansin nito, sa halip ay dirdiretsong lumabas ng banyo. Agad naman niya itong sinundan at ngang maabutan ay mabilis siyang yamakap sa bewang nito. Hindi kasi niya kayang makita na nagtatampo ito sa kanya dahil mahal na niya ito kahit siya lang ang nakakaalam. "May tatapusin lang akong trabaho sa opisina. Tutal ayaw mo naman akong samahang mag-swimming." Nagtatampo pa ring wika nito at akmang kakalasin na sana ang kamay niyang nakapulupot dito pero hindi siya pumapayag. "Kapag huwag mo yan, magtampo kami ni baby." Banta niya rito kaya marahan itong humarap sa kanya. "Baby?" Tanong nito na marahan niyang tinanguan sabay pakita ng pregnancy test na hawak niya. Bale 3 PT ang ginamit niya para masiguro kung pare-pareho ba ang resultang lalabas, kung buntis ba siya o hindi. At hindi naman siya nabigo dahil lahat ng iyon ay positive ang resulta. "Magiging daddy ka na," aniya habang ang atensyon naman ni Alejandro ay nasa hawak nitong pregnancy test. Pagkway nagangat ito ng tingin sa kanya at naluluhang siniil siya ng halik na agad naman niyang tinugon. "I can't believe it, magiging daddy na ako. Thank you, sweetie. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko, pinasaya mo ako ng husto, and because of that, kailangan mo ng magdoble ingat. Wait, kailangan mo na ng OB. I should call my secretary to find you the best OB in town. Kailangan mo rin ng komportableng damit, vitamins, and, hey, relax. Masyado kang excited." Natatawang awat niya rito. Kakamo-kamot naman itong ngumiti sa kanya at masuyo siyang ikinulong sa mga bisig nito. "I'm sorry, sweetie. I'm just too excited and very happy because finally, we made it. We're having a baby soon. And because of that, mas dodoblehin ko pa ang pag-aalaga sa inyo ni baby." "Teka, may gusto ka bang kainin, Mayo? Just tell me, lahat ibibigay ko sa'yo. Hug is enough. Wala pa naman akong hinahanap na anumang pagkain," anya na ikinatawa naman ito. "Then I will hug you like this with bonus kisses," anito saka siya hinalikan sa iba't ibang parte ng mukha. Hindi naman niya ito pinigilan, sa halip ay in-enjoy na lamang niya ang atensyon na nakukuha mula rito. Gusto niyang baunin sa kanyang paglayo ang mga alaala nilang dalawa. Masakit mang isipin pero alam niyang malapit nang maghiwalay ang landas nila lalo't nagbunga na ang kanilang ilang buwang pagsisiping. Ilang buwan na lang niya itong makakasama at gusto niyang sulitin ang bawat oras na lilipas. "Oh, sweetie, why are you crying? What happened?" Puno ng pag-aalalang tanong nito kaya napahawak siya sa kanyang pisngi nang maramdaman na basa iyon. "Masaya lang ako na makita kang masaya. Masaya ako dahil nagbunga ang kailigan mong magtanim," biro niya rito sabay tawa ng peke na ikinatawa rin nito. "That's why I'm really thankful to you, sweetie. I owe everything to you. Wait, kailangan mo palang magpa-check up sa ospital habang wala ka pang private OB para malaman na rin natin kung anong mga kailangan at kung maayos ba ang pagbubuntis mo at kung ano na rin ang mga bawal. Kailangan mo rin ng vitamins and of course, gusto kong malaman kung healthy ba si baby." Excited ka na talaga, anya na ikinatango nito ng sunod-sunod. "Excited ka na rin bang mawala ako sa buhay mo?" Dagdag pa niya pero tanging sa kanyang isipan lang. Excited ako, sweetie, kasi titigilan na rin ako ni Lolo sa wakas kapag nalaman niyang magkakaroon na ako ng tagapagmana balang araw. But of course, hindi naman talaga yun ang dahilan. I want to become a father, a good father to be exact, and I want something more," saad nito habang titig na titig sa kanya. "Like what?" Curious niyang tanong pero ngumiti lang ito at bahagyang pinisil ang kanyang ilong saka siya pinahilot. "Feel your warmth. Gusto kong marinig mo ang tibok ng puso ko," wika nito. Naguguluhan man ay nahimik na lang siya at gumanti ng mahigpit na yakap. "Prito, sana marinig mo rin ang tibok ng puso ko na tanging pangalan mo lang ang isinisigaw," anya niya sa kanyang isipan. Katatapos lamang ng first check-up ni Isabela at ayon sa doktor na tumingin sa kanya ay okay naman daw ang ipinagbubuntis niya, healthy at maayos ang kapit, pero banilinan pa rin siyang magbawas ng anumang mabibigat na gawain at laging mag-iingat. Binigyan rin siya nito ng mga vitamins na kailangan niyang inumin araw-araw para daw mas lalong maging healthy sila ng kanyang baby. Pero kahit hindi siya nito paalalahanan ay gagawin niyang lahat para sa baby nila ni Alejandro. "Sweetie, what do you want to eat?" rinig niyang tanong ni Alejandro na kasalukuyang nasa kitchen at nagluluto ng kung ano. Simula kasi nang malaman nitong buntis siya ay hindi na ito umaalis ng bahay at ipinapadala na lang sa sekretarya ang mga kailangang pirmahan.
Ayaw kasi siya nitong iwan kahit nasasabihin niyang okay lang siya at kaya niyang sarili pero muntik lang silang mag-away ng dahil doon kaya hindi na niya ulit ito sinubukang kulitin ito para pumasok sa opisina. Ikaw, sagot niya habang nagbabasa ng magazine. Maya-maya ay narinig niya ang yabag nito na palapit sa kanya. Talaga sweetie, ako ang gusto mong kainin, yung tanong nito, mukhang mali ang pagkakaunawa nito sa sinabi niya. Sweetie, ang ibig kong sabihin ikaw na bahala. Ikaw talaga, kung ano-anong pumapasok na kalokohan sa isip mo, puro kay tanim, anya na hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Maya-maya'y biglang nawala ang hawak niyang magazine kaya kunot ang noong tining-ala niya si Alejandro. So ito pala ang pinagkakaabalahan mo ha? Mas gwapo naman ako rito sa lalaking to ah. Bakit mo pa pinag-iinteresan ng Amerikanong hello na ito? Busangat ang mukhang tanong nito sabay balik sa kanya ng magazine na binabasa. Masama bang magbasa ako para magpalipas ng oras? Saka hindi naman yung modelong tinitignan ko, binabasa ko lang yung mga nakasulat. Tsaka tulad ng sinabi mo, gwapo ka, maganda ang katawan at magaling sa kama, masarap magluto, maalaga, sweet at mahilig kaya bakit pa ako magkaka-interes sa iba? Tsaka sa itsura kong to sa palagay mo ba papatulan ako ng isang sikat na modelo? Hala, tama ka naman. Saka paano ka naman pag-iinteresan ng lalaki yan? Ilang buwan na lang malaki ng tiyan mo. And that beauty is only for me. So tell me what do you want to eat para mailuto ko na nito. Kaya napangiti na lamang siya at agad nag-isip ng gusto niyang ipaluto rito. Sisigat na sana siya nang tumunog ang doorbell kaya natarante siya at hindi malaman kung anong gagawin. Sweetie aakyat na ako sa silid natin ha, mukhang no sweetie just stay here and relax. Okay, pagbubuksan ko lang bisita natin. Huwag kang aalis dyan Bill nito bago siya iniwan. Kinakabahan man ay umayos siya ng upo at hinihintay na bumalik si Alejandro na hindi rin naman nagtagal kasama ang isang matanda at isang nurse. Tumayo siya at nagbigay galang sa matanda nang makalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya. So she's the girl you're talking about. She's beautiful and she looks smart. Hello Iya. How are you? Nakangiting bati sa kanya ng lolo ni Alejandro kaya napakurap siya at wala sa sariling napasulyap kay Alejandro. Hello po Don Emilio, mabuti naman po ako. Kayo po kamusta? I'm good. I heard magkakaroon na ako ng apo, is that true? So how's your pregnancy? Inaalagaan ka ba ng maayos nung apo ko? Tanong nito. Kaya mabilis siyang tumango, sobrang po Don Emilio, hanggat maaari nga ayaw niya akong pagawin ng kahit na ano. Parang prince nga pong turing niya sa akin, sagot niya rito na mas ikinalaki nito. That's great, tumatango sabi nito bago naupo sa kaharap nilang sofa. Sweetie, ikaw na munang bahala kay lolo, maghahanda lang ako ng merienda, ani Alejandro na tinanguan naman niya. Mukhang magkasundo kayo ng apo ko ah. Umamin ka nga Iya, mahal mo ang apo ko ano, nagulat man sa tanong ng matanda ay pinilit niyang hindi ipahalatari ito. Mukhang may ideya kasi ito kung sino at ano siya sa buhay ni Alejandro dahil parang nasabi na ng binata sa lolo nito ang tungkol sa kanya. Hindi ko ho itatanggi na kay Alejandro na ang lahat ng gusto ng isang babae pero hindi naman niya po ako mahal. Nagkataon lang na nangangailangan ako kaya dinadala ko ang anak ni Alejandro ngayon. Ayaw niya ng commitment kaya hindi ko naman po ipipilit ang sarili ko sa kanya. Ang isa pa, usapan namin ay lalayo na ako pagkatapos kong mga anak kaya kayo na pong bahala sa mag-ama ko pagdating ng araw. Alam ko naman pong alam nyo ang lahat ng tungkol sa amin ni Alejandro kaya alam ko rin na hindi nyo sila pababayaan, malungkot na wika niya sa matanda. Don't worry Iya, ako nang bahala sa mag-ama mo, anang doon sa kanya. Mukha namang seryosong pinag-uusapan niyong dalawa, nakangiting wika ni Alejandro nang bumalik ito sa salas bitbit ang tray ng merienda. Inilapag ni nito iyon sa center table at naupo sa tabi niya. May napagkwentuhan lang kami ng lolo mo. Mukhang masarap ang carbonara na niluto mo ah, pag-iiba niya ng usapan. Naiiling naman na samandal sa kinauupuan nitong Don na parang hindi nagugustuhan ang kanyang ginawa. Yup, masarap yan. Tikman mo. Anito na ay pinaglagaan platito saka ibinigay sa kanya. Kinuha naman niya iyon na tinikman sabay thumbs up para sabihin kay Alejandro na nagugustuhan niya ang luto nito. Ang dungis mo namang kumain, natatawang komento nito sa pinunasan ng hinlalaki ang gilid ng kanyang labi. Ngumiti naman siya ng matamis dito at saka ipinagpatuloy ang pagkain. 9 months later,
Pagkatapos ng 9 na buwan ay nagluwal ng 2 malulusog na sanggol si Isabela, isang batang babae at isang batang lalaki. Ang babae ay pinangalanan ni Alejandro na Lucia na kuha sa pangalan ni Isabela at ang lalaki naman ay pinangalanan niyang Mateo kasunod ng kanyang pangalan. Lahat ay masaya sa pagdating ng kambal sa buhay nila lalong-lalo na siya dahil sa wakas ay buo na ang kanyang pamilya. Pero panandalian lang pala iyon dahil nang magising siya isang umaga ay wala na si Isabela. Kahit ang mga yaya ng kambal ay hindi alam kung saan nagpunta ang dalaga. Sinusubukan niya itong kontakin pero hindi niya magawa, pinuntahan niya ito sa bahay ng mga magulang nito pero wala namang tao. Kung saan-saan niya hinanap si Isabela pero kahit konting bakas nito ay hindi niya makita kaya iniisip na lamang niyang siguro ay hindi sila mahal nito kaya bigla na lamang naglaho na para bang isang bula. Kung kailan natutunan niya itong mahalin ay saka naman ito nawala sa kanya, sa kanila ng kanyang mga anak. Kung kailan handa na siya sa panghabang buhay na commitment ay saka naman siya iniwan ng babaeng gustong-gusto niyang pakasalan at pag-alayan ng kanyang buhay. Hanggang kailan ka naman magmumukmok dito at iinom ng alak, tanong ng kanyang lolo na hindi niya namalayang dumating. I don't know lo, tugon niya sa kamuling nagsali ng alak sa baso at inis ang lagok. Mahal mo ba ang ina ng kambal mo? Pagkway tanong nito kaya napaayos siya ng upo. More than myself lo, we need her. But I can't find her. Where is she hiding? Hindi ko na alam kung saan ako maghahanap kay Isabela. It's a freaking 1 week since she left lo, anya at inis na isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok. Then where is your plan? Sisuko ka na ba sa paghahanap sa kanya? Hahayaan mo na lang bang tuluyang mawala ang ina ng iyong mga anak? Hahayaan mo bang mawala ang babaeng lihim na nagmamahal sa iyo sa loob ng matagal na panahon? If yes then forget about her at ang intindihin mo ay ang mga anak mo. Bahagya siyang napaangat ng tingin sa kanyang abuelo. Lo may gusto ulit siyang marinig ano nga ulit yung sinasabi mo lo mahal ako ni Isabela. Paano niyo nasabi na mahal niya ako? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Bakit naman niya kami iniwan ng mga anak ko? Hindi makapaniwala ang tanong niya rito. Natatakot siyang baka hindi mo siya mahalin na baka ipagtabuyan mo siya kapag sinabi niya sa'yo. Isa pa sinabi mo sa kanya na ayaw mo sa commitment kaya ano pa bang aasahan mo? Saka na pagkasunduan niyong lalayo na siya pagkatapos niyang manganak. Sumunod naman siya sa usapan at sa kasalanan mo kung masyado kang manhayhead. Pero kung mahal mo talaga siya then do everything to find her. Kung gusto mo may paraan kapag ayaw mo naman maraming dahilan. I'm sure nandito lang si Isabela sa malapit, anang kanyang lolo kaya bigla siyang napatayo. O saan ka pupunta? Tanong ng kanyang abuelo nang akmang iiwan niya ito. Hahanapin ko ang future wife ko. We need her and I can't imagine my life without her. Kailangan namin siya ng aming mga anak, kailangan ko siya, anya na ikinangiti naman ito. You don't need to waste your time actually, I know where she is right now. Puntahan mo ang anak mo at igayat dahil pupuntahan natin si Isabela, let's surprise her. Alam kong matutuwa yun kapag nakita ka lalo na ang kambal, utos sa kanya ng lolo. Alam nyo kung nasan siya tinatagong nyo sa akin si Isabela, hindi makapaniwala ang tanong niya rito pero nagkibit lamang ito sa kanya ng balikat. Gusto ko lang malaman kung anong totoo mong nararamdaman para sa kanya kaya ginawa ko yun. Isa pa I like her for you at alam kong hindi ka aamin sa totoo mong nararamdaman hanggat nasa tabi mo siya now get the twins para makaalis na tayo bago pa dumilim. Wala na siyang nagawa kung hindi sundin ang kanyang abuelo ayaw na rin niyang hamaba pa ng hamaba ang usapan dahil ang tanging gusto niya ay makita si Isabela, may akap, mahalikan at maipadama kung gaano niya ito kamahal. Yaya pakiisa niyo ang kambal aalis tayo, utos niya sa mga tagapag-alaga ng kambal. Pagpasok niya sa nursery agad namang kumilos ang dalawang yaya habang siya ay inaayos ang gamit ng kambal. Pagkatapos niyang masiguro na kumpleto na ang mga kailangan ng mga ito ay pumunta naman siya sa kanilang sulid ni Isabela at kumuha ng ilang piraso ng damit at inilagay sa isang bag bago binalikan ng mga anak. Let's go, anya sa dalawang yaya na karga-karga na ang kambal. Sir pupuntahan po ba natin si Ma'am Isabela? Tanong ng isa sa mga yaya habang pababa sila ng hagdanan. Yes, sagot niya sabay ngiti. O ingat sa pagbaba alalahanin niyong may karga kayong mga sanggol. Paalala ng kanyang lolo sa dalawang yaya. Let's go lolo I can't wait to see my love, masayang turan niya sabay alalay sa kanyang abuelo palabas ng bahay hanggang sa makarating sila sa kanilang sasakyan. Ingat sa pagsakay,
Wika niya sa dalawang yaya habang inaalalayan ang mga ito di binang mauntog ang mga ito. Huwag lang ang kanyang mga anak tiyak na sermon ang aabutin niya kay Isabela kapag nagkataon. Lo sumakay na rin ho kayo ikakandado ko lang ang bahay. Anya sa kanyang lolo matapos itong pagbuksan ng pinto ng sasakyan bago bumalik sa bahay at inilak ang pinto nang masiguro niyang maayos ang pagkakasara ng pinto ay dumiretso siya sa gate at binuksan yun bago sumakay ng sasakyan. Pinaandar niya yun at nagmaneho palabas sa kamuling bumaba para aisar yun bigla tuloy siyang nainis dahil ang laking abala sa kanya ang pagsakay at pagbaba. Papalitan mo na nga yung gate mong dear mo para hindi ka naabala sus ng kanyang lolo, bagay na gagawin niya as soon as possible. I will lo pero saan natin pupuntahan si Isabela? Tanong niya habang inaayos ang kanyang seatbelt nang matapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Sa farm tayo dumiretso naroroon si Isabela, anang kanyang lolo na ikinagulat niya. Nasa farm lang si Isabela, hindi makapaniwala ang tanong niya sa kanyang lolo na tinanguan lang nito sabay ngiti kaya kumunat ang kanyang noo. Gusto niyang mainis sa kanyang abuelo pero kinakalimutan na lang niya. Bamantong hininga siya at naiiling na nagpatuloy sa pagmamaneho at least alam na niyang nasa malapit lang pala ang babaeng mahal niya. Nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog si Isabela nang maalimpungatan siya dahil sa kung anong malambot na bagay ang dumadampi sa kanyang labi. Sweetie wake up, bulong sa kanya ng pamilyar na boses kaya marahan siyang nagmulat ng mga mata halos mapabalik pases pa nang makita ang mukha ng binata. Alejandro, patanong na sambit niya sa pangalan ng lalaking mahal niya pagkuway tinapak-tapik niya ang kanyang pisngi sa pag-aakalang nananaginip lang siya. Sweetie stop it you're not dreaming namumula ang mukha mo, pag-awat nito sa kanya nang akmang kukurutin naman niya ang kanyang pisngi. Totoo ka hindi ka pa nag-inip, tanong niya rito na mabilis naman itong tinanguan. I'm real sweet Tay and I miss alam mo bang ang tagal na kitang hinahanap tapos tinatago ka lang pala ni Lolo dito sa farm. Bakit ba kasi umalis ka sa bahay? Bakit mo kami iniwan ng mga anak natin? Tanong nito kaya mabilis siyang bumangon at naiiyak na sinapo ang mukha ni Alejandro. Kasi yun ang tama kasi yun ang napagkasundoan natin. Ayoko naman talagang iwan kayo ng mga anak natin kasi mahal na mahal ko kayo pero ayoko namang hintayin na paalisin mo ako sa bahay kaya kahit masakit kusa na akong umalis. Pero pagdating ko sa bahay ay pinuntahan naman ako ni Lolo Lucianaldo at sinabihan na dito muna kami nila Papa at Mama sa farm. Alam mo ba walang oras na hindi ko kayo iniisip nila Luciana at Bien gustong gusto ko nang bumalik sa bahay mo kaso natatakot naman ako teka nga ano nga palang ginagawa mo rito sino nag-aalaga sa kambal? Tanong niya rito at nang akmang sasagot na sana ito bigla namang bumukas ang pinto ng kanyang silid at iniluwa ang kanyang ina na karga ang isa sa kambal. Anak ang ganda-ganda naman ng apo ko manang-mana kay Lola, anito habang papalapit sa kanila ni Alejandro. Matapos niyang bumalik sa bahay nila ay ikinwento niya ang lahat sa ina noong una ay nagalit ito pero kalaunan ay naintindihan rin ito kung bakit niya nagawa ang magpabuntis at manganak kapalit ng malaking halaga. Mapwede bang pahiram na miss kong prinsesa kong yan anya sa ina na agad namang iniabot sa kanya ang apo. Ang kambal lang bang na mismo paano naman ako, nagtatampong wika ni Alejandro kaya sinuwa pa niya ito. Siyempre naman miss na miss din kita at saka love din kita, nakangiting saad niya bago binalingan ng anak. Miss na miss din kita sweetie and I love you more, bulong ni Alejandro sa kanya kaya mas lalo siyang napangiti. Anak ay breastfeed mo kaya ang apo ko tignan mo o parang may gustong abutin sayo, anang kanyang ina kaya kagatang labing sumulyap siya sa katabing binata. Huwag ka nang mahiya sa akin sige na sweetie mukhang gutom na ang anak natin an Alejandro kaya sining tabi niya ang hiya at pinadidi ang anak. Anak nag-iiyak na rin si Baby Mateo mukhang nagugutom na rin, anang kanyang ama na karga ang apo. Lumapit ito sa kanila at ibinigay kay Alejandro na napapakamot naman siya sa noo dahil hindi niya alam kung papaano mag-breastfeed ng dalawang sanggol. Kukunin kang feeding bottle ni Baby Mateo para maked na rin presinta ng kanyang ina na mabilis lumabas ng silid kasama ang kanyang ama. Sweetie hindi mo pa sinasagot ang tanong ko bakit nga kayo sumunod dito sa farm, tanong niya kay Alejandro na inihihelay ang anak. Kasi sweetie sinusundo ka na namin ang mga anak natin at saka gusto kong buuin ang pamilya natin. Gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda. Gusto kong sabay nating masaksihan ang paglaki ng mga bata. Mahal na mahal kita Isabela and about dun sa sinabi ko dati na ayoko ng commitment kalimutan mo na yun basta ang gusto ko makasama kita hanggang sa huli, sabi nito. Mahal na mahal din kita Alejandro kayo ng mga anak natin,
Anya sabay sulyap sa anak na nakatulog na sa kanyang kondongan marahan niya itong inilapag sa kama at saka kinuha si Mateo kay Alejandro upang i-breastfeed. Dati ako lang ang Vine best friend na upo sa tabi niya kapag tulog na sila baby ako naman ha, pil yung wika nito sabay halik sa labi niya. Anak heto na ang feeding bottle ni Mateo ang kanyang ina na bigla na lang pumasok sa silid. Mabuti na lang at hindi nito nakita ang ginawa ni Alejandro. Salamat ma. Anya bago sila muling iniwan nito. Mabilis namang tumayo si Alejandro at lumapit sa pinto sa baylok wala nang istorbo ahito kaya tumawa na lamang siya ikaw talaga. Sambit niya sa kamarahan inilapag si Mateo sa tabi ni Luciana na mahimbing nang natutulog ibababa na sana niya ang t-shirt na suot nang pigilan siya ni Alejandro. O bakit nagtatak ang tanong niya rito pero umiling lang ito sa kainayos ang damit niya. Humiga ito sa kama't umunan sa hita niya kaya hindi niya mapigil ang haplasan ang mukha nito at kinailan ng matamis na halik sa labi. I love you sweetie, sambit niya habang nakatitig sa abuhin nitong mga mata. I love you too sweetie and I want you to stay by my side forever. I want to marry you sweetie and carry my last name. Sana pumayag ka. Oo naman sweetie kahit saan pang simbahan, bulong niya rito sabay pisil sa ilong nito. Ang pakasalan nito ang isa sa mga pangarap niya simula nang magising siyang mahal na ito pangalawa ay ang mabuong pamilya nila na grand na agad talaga wala and bawian nito. Bakit ko naman babawiin kayo na ng mga anak natin ang buhay ko at gusto kong mabuo ang pamilya natin kaya hindi ko babawiin ang sinabi ko. Isa lang ang maipapangako kay mahal ko at iyon ay ang madyay giging mabuti akong ina't asawa at ilaw ng tahanan mamahalin ko kayo hanggang sa aking huling hininga, madamdaming saad niya. And I will be the best dad and husband ni the whole world, wika naman ito sabay halik sa kanyang kamay. Matamis naman siyang umiti rito. Now masasabi niyang abot langit na ang kanyang kasiyahan kasama ang kanyang mag-aama happy and complete family na silang matatawag kahit na nagsimula ang lahat sa pag-upo ni Alejandro sa kanyang sinapupunan. Wakas.